Sugita was landing the punches there as well. Ang sparring mate ni John Ariel Casimero nagsalita na, tunay na nangyari ibinunyag. Meron na talagang nabugbog ng todo sa long video na ipinakita ng Hapon, pero Hapon may kinabiliban. Carl James Martin may panibagong mensahe sa mga boxing fans sa kanyang paparating na laban. Narito ang buong kwento. Siguro ay natanong yung mga kwento kung sino siya. Well, siya si Sugita Daisuke. Kilala si Daisuke na kabilang sa Watanabe Boxing Gym sa Japan. Hindi pa siya kabilang sa pinakamataas na antas ng world title fights, pero may mga laban na siya sa Asian regional level at nakapagpakita ng potensyal sa mga recent matches. Sa video ito ay sinabi dito na itong si Sugita Daisuke ay pinahirapan daw si John Ariel Casimero sa sparring. Matapos kumalat ang balitang muntik ng mabugbog ng todo ang former 3 Division World Champion na si John Ariel Cuadralas Casimero sa isang sparring session laban sa Japanese boxer. Sa isang segment, ibinunyag ng host ang naging labanang iyon kung saan halos daw ay lamunin raw ng mabilis at agresibong estilo ni Daisuke ang Pinoy boxer. At ayon sa mga paglalahat, hindi raw nakaporma ng gusto si Casimero sa sparring na sa dikit na depensa at sunod-sunod na kombinasyon ng suntok ng Japanese fighter. Tinawag pa ng commentator na tila overwhelmed ang Pinoy sa galawan ni Daisuke na bagamat hindi kasing tanyag ng mga world champion ay kilala sa matinding pressure at walang kabagurang pagsugod sa laban. Sa kabila ng pagiging veterano at dating 3 Division World Champion, mukhang nagulat ang kampo ni Casimero raw sa ipinakitang bilis at diskarte ni Daisuke. Maraming taga-subaybay ang nagsabing hindi ito magandang senyales, lalo na target pa rin ni Cuadralas ang malalaking laban yan kay Naoya Inoue at iba pang bantog na boksingero sa Japan. Matapos kumalat ang balita, nahati ang naging reaksyon ng mga boxing fans at eksperto. Ang iba ay nagsabing hindi dapat gawing issue ang sparring dahil ito ay parte lamang ng ensayo. Ngunit marami rin ang naniniwala na dapat magsilbing babala ito kay Casimero tungkol sa kanyang kondisyon at disiplina sa training. Ayon sa host, kung sa sparring pa lang ay hirap na si Casimero kay Daisuke, paano na raw kung harap na siya sa elite fighter tulad ni Inoue? Dagdag pa nito, baka raw mauwi lamang sa kahiyan kung hindi magpapakita ng matinding paghanda ang Filipino fighter. Samantala, ilang mga Pinoy fans naman ay nagsabing hindi dapat maliitin ang karanasan ni Casimero. Anila, sanay na ito sa pressure at kaya niyang bumawi kung tunay na laban na ang pag-usapan. Sparring is sparring. Hindi yan basehan ng totoong resulta. Wika ng mga taga-suporta. Ngunit hindi may kakaila na may mga bumabatikos din, lalo na't ilang beses na nasangkot si Casimero sa kontrobersiya tungkol sa kanyang disiplina at pagsunod sa training regimen. Ang pagkatalo o pagkadurog raw sa sparring na ito ay dagdag puna sa kanyang karera na tila patuloy na nababalutan na intriga. Sa kabila ng negatibong isyong ito, nananatiling malaking pangalan ni John Ariel Casimero sa international boxing scene. Ang kanyang karanasan bilang dating world champion at knockout power ay hindi basta-basta nawawala. Ngunit malinaw na kailangan niyang ayusin ang kanyang preparasyon kung nais siyang makakakuha ng mga malalaking mga laban. Kung pagbabasihan ng reaksyon ng Japanese media, tila unti-unti nang lumiliit daw ang tsansa na makaharap niya si Naoya Inoue, lalo na kung papatuloy ang ganitong uri ng performance sa ensayo. Gayunpaman, may mga nagsasabi na maaari pa rin maging stepping stone ng mga laban sa mid-tier fighters sa Japan upang patunayan muli ni Casimero ang kanyang husay at galing. Para kay Sugita Daisuke naman, ang pagkakapuri sa kanyang performance kontra sa isang dating 3 Division World Champion ay malaking boost ito sa kanyang pangalan. Maaring magbukas ito ng mas maraming oportunidad para sa kanya, hindi lamang sa Japan kundi maging sa international stage. Sa dulo, ang tanong ng lahat ay ito, makakabangon pa ba si John Ariel Casimero sa sparring laban kay Sugita Daisuke? Uli kay tuluyan ng magiging hadlang ang disiplina at edad sa kanyang pagbabalik sa tuktok ng boxing. Pero syempre mga kwento, bida ang Hapon dahil kwento yan ang Hapon. Pero ganun pa man, may inamin naman itong si Daisuke at sinabi niya, mga kakwento, ayon kay Martin, 28 days to go. Mga ka-boxing fans at sa mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo, inaanyayahan kayong lahat sa darating na October 29 para sa Thrilla in Manila na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Isang makasaysayang gabi ito kung saan muling mabubuhay ang apoy ng laban at ang kasaysayan ng boxing sa bansa. Huwag palampasin, siguradong bakbakan at hindi katulad ng laro na may halong alinlangan. Dadalhin ng mga boksingero ang kanilang lakas at ibubuhos ang lahat ng galing
at tapang sa paparating na umatikabong bakbakan. Bobo. Kaya nakikita naman sad niya kung bobo o kilotonon. Ay, Diyos! Walang malooy. Unya, karon ako na dahil nagyagita oran o glad. Kaya harong dili makakamra. Hugot kita na ko og taon ng iyang glad. Kaya harong mabati ninyo ang piti-piti ba? Agay! At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jonathan Laurico, kay kakwentong Carlos Cruz Jr., kay kakwentong Norman Angelo, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.